Marami mang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa kanilang bayan. Binigyang diin ng alkalde ng Brooks Point na prioridad pa rin ito ang pangangalaga sa kanilang kalikasan. Naging mariin ang kanyang pagtutol sa isang prominenteng industriya, ang industriya ng pagmimina. Kami po dito sa Brooks Point ay mahal ang kalikasan. Kaya nga po may 3 minahan dito na talagang hindi namin pinayagang makapasok. Yes. At dahil dyan, sabi ko marami akong kaso kinaharap laban sa mga minahang ito. Dahil talagang hindi ko pinayagan kasi nakita ko yung value na pag iningatan ng kalikasan ay mayroong kita ang mamamayan. Una, mapapangalagaan yung tubig namin na siya namang source ng aming kabuhayan. Talagang pinaglaban namin na hindi talaga pwede kasi pag mimina kayo, sisirain niyo yung source ng tubig namin. Giit ng alkalde, isa sa lubos na maapektuhan ay ang estado ng kanilang anyong tubig na maaring makontaminate at maapektuhan ang irigasyon. Gayon din ang kanilang iniinom na tubig. Sinang-ayunan naman ito ng mga nanguna sa water system project. Yung mining operation, if ever na mangyayari yun, ay talagang makakaapekto sa quality ng raw water source natin. So if that is the case, contaminated yung raw water, kailangan natin ng rigorous treatment para makaproduce tayo ng potable water. Kailangan nating magtayo ng bagong facility para sa proper processing to ensure that walang heavy metals na maisama doon sa product water natin. Naniniwala ang pamahalang bayan na mas maraming hindi magandang epektong may dudulot kung pahihintulutan ang pagpasok ng pagmimina sa kanilang lugar. Ito ay sa kabila ng katotohanan ng mga karatig bayan nitong Nara at Bataraza ay nakikinabang sa ambag ng pagmimina sa kanilang ekonomiya. Sabihin natin, mas marami silang pera. Pero, tingin ko, mas maraming hindi healthy na tao doon. Kasi yung amoy, yung alikabok pa lang na dinadala ng pagmimina, hindi na maganda sa katawan. Pangalawa, yung tubig nila. Yung tubig nila talagang naapektuhan. Yung kanilang agrikultura, naapektuhan. Kaya kami talagang ayaw namin ng mining, lalo na ako. Kasi nakita ko na pwedeng umunlad by protecting the environment. Tubig, hindi mina. Ito ang naging panaghoy ng mga residente at katutubong nagsagawa ng demonstrasyon sa harap ng Ipila Nickel Corporation kamakailan lamang. Mariin itong kinundena ang nakatakdang mining operations ng nasabing kumpanya dahil sa magiging epekto nito sa kanilang watershed. Personal din itong nilahukan ni Mayor Feliciano, ngunit bago pa sila makapasok, binarikadahan na sila ng kumpanya. Naniniwala ang alkalde na walang karapatan ng kumpanya na magpatuloy sa kanilang operasyon dahil illegal umano ito. Ito po makikita ninyo kung gaano ka above the law yung ang Ipila Nickel Corporation. Above the law, walang anumang dokumento, and yet pati yung mayor ng Brooks Point at ang mamamayan ng Brooks Point hindi basta-basta makapasok sa lugar na ito. At kailangan kami magpaalam. Bakit kami magpaalam? Kayo ba nagpaalam sa amin? Wala naman At anong karapatan ninyo na nandito kayo? Matapos ang ilang minuto, nagawang makalampas sa barikada ang alkalde at ng mga residente. Isang nagpakilalang empleyado ng Ipila Nickel ang humarap sa kanila. Pero ikaw, empleyado ka ng INC diba? Yes, ma'am. Empleyado. Oo, ngayon, anong hawak? Anong dokumento ninyo na nag-stay kayo dito? Yung dokumento ko lang po, ma'am, as a employee, ay i-manage ito yung mga security personnel. Ayun lang. Pero yung anong dokumento ng INC, so illegal kayo dito. Hindi ko na po alam. Hindi mo alam na illegal kayo. So sinasabi ko sa iyo, illegal kayo. Kasi wala kayong MPSA, walang business permit, walang SEP clearance, wala lahat. Sabi ko, bakit nila harangan? Bakit nila ako nakita nyo kanina, talagang ayaw akong pasukin. Talagang nagpilit lang ako. Hindi ka natakot mo? Hindi ako natakot kasi tama yung ginagawa ko At saka yun nga kung akong mayor ay kaya nilang ganituhin, di mas lalo na yung mamamayan. Kaya talagang sabi ko sa mga tao, lumaban kayo. Una-una po kasi ang ginawa nila, walang konsultasyon na maayos. So at hindi nila, ngayon nakikita naman po natin sa batas, sa Ipralo, karapatan ng mga katutubo mamuhay dito sa bundok. Bakit sila narito pa? Samantalang expire ang kanilang
permit. Mas nakakatakot po pag natuloy sila nag-operation dito kasi masisira yung kinabukasan ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. Kaya ayaw namin sa Mina, ayaw namin. Dayo lang kayo rito, kaya may karapatan kaming pumasok dito. Bundok namin ang sisirain ninyo. No to mining! 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 Hinarangan man ng ilang barikada, hindi nito napigil ang pagnanais sa mga residente na mapasok ang minahan. Sa likod ng tapang na ipinakikita ng mga ito, hindi maikukubli ang kanilang pangamba na masira ang kinabukasan ng mga katutubo at kabataan. Kaya ako nagiging matapang dahil sa kanila. Ngayon, totoo duwag ako eh. Pero pag nakikita ko yung mga taong maliliit na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kailangan ko maging matapang para sa kanila. Bilang isang ina ng Brooks, bilang nanay ng Brooks Point, kailangan maging matapang ako para sa aking mga anak. Isara ang minahan! Palayasin ang taong! Palayasin ang mga dayuhan! President Duterte, ito po yung isang minahan na ngayon po ay may mga, sa tingin namin, mga private army na nandito. Wala na po silang MPSA, expired na po. Tinututulan din po sila ng LGU Brooks Point sapagkat natural forest po yung kanilang mga pinutol. Yan po yung watershed namin ang nagsusupply ng tubig sa aming mga irigasyon. Yung amin pong water system na ngayon po ay para mag-supply ng tubig sa halos 6 na barangay ay dito rin po galing. Kaya mahal na Presidente, kayo na po sana ang tumulong sa amin kasi ang pinaglalaban ko po bilang punong bayan ay ang karapatan ng aming mamamayan at ang kabutihan ng buong Brooks Point. Nagsimula ang kanilang pakikipaglaban sa tubig, pakikipaglaban sa kanilang lupa, at ngayon pakipaglaban para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa local government unit ng Brooks Point, hindi ito ang magandang paraan para umunlad ang kanilang bayan. Ayon sa kanila, ito na ang magandang pagkakataon para ipagtanggol ang susunod na henerasyon. Anumang kaunlaran ang tinatamasa ng isang bayan, ang pagtanaw ng utang na loob sa kalikasan ang dapat na mangingibabaw sa isip ng pamahalaan at mamamayan. Ang paglinang sa likas na yamang ipinagkaloob sa Palawan ay maaring maging susi sa sustenableng pag-unlad. Nalilikha ng maraming trabaho, magpapakilala sa Palawan sa buong mundo at magiging ehemplo sa pangangalaga nila sa kanilang kalikasan. Yung mining, tama na yun. Hanggang dyan na lang. Di ba? They can expand within their respective mining license. Pero yung piniprepare ko talaga for the next generation, the Palawan becomes the Hawaiian Islands of the United States. Wow. Because in tourism, I've seen that, number one, it is direct poverty alleviator. That is not our direction. That is the direction of the governor to protect the environment and preserve it. Because the province of Palawan is considered the last frontier of this country, plus this is a tourist destination area, one of the best in the world. So the governor, based on these premises, the governor really takes care of the environment for the entire province of Palawan. Ang puno ng niyog ay tinaguriang puno ng buhay, pero ang tubig ay ang mismong buhay. Ito ang nagpapadaloy ng lakas sa bawat isa upang magpatuloy sa araw-araw na pakikibaka. Kung wala ang tubig, hindi magiging posible ang masaganang ani ng niyog. Minsan ang napatunayan ang halaga ng tubig sa buhay ng ating mga ninuno. Sa kasalukuyan, ang legasiyang iniwan ng isang taong minsan ang minahal ng mga taga Brooks Point ay muling nabigyang buhay. Sa kamay ng mga taong ang tanging hangad ay magpaabot ng pamatid-uhaw sa mga mamamayang sabik sa pagbabago. Magandang gabi, Pilipinas!